Pag-usapan natin ngayon itong post ni Senator Amy R. Marcos. Tungkol ito sa ginawa niyang hearing sa Senado, yung pagka-aresto, pag-kidnap kay PRRD at dinala sa Netherlands. Sabi niya, hindi ko alam bakit itinuturing na anti-administration ang hearing yung tungkol sa pag-aresto. Platform naman yun para sa mga panig at itinatanong ko lang naman ang tanong ng mga kababayan natin. Ang sagot ng Chief Philippine National Police, Secretary of Justice, Secretary of Interior and Local Government, Criminal Investigation and Detection Group, at iba pa, ay hindi ko naman kontrolado. Malay ko ba sa isasagot nila? Hindi ko nga alam, kaya ako nagtatanong. Trabaho ko yun pananagutan ko iyon sa bayan. Senator Amy Marcos, March 23, 2025. Okay. So, kawawa ang super ate. Both camps may negative na masabi tungkol sa kanya. Si Senator Bongo, sabi niya, too late a hero. Ano pa bang magagawa? May babalik nyo pa ba ang dating Pangulo sa inyong investigasyon? Ganon. Ang mga DDS naman, babasa ko mga comments. No more vote. Hindi na kita bobotohan, Senator Amy. Si Attorney Sal Panelo, sabi niya, publicity mo lang yan para makakuha ka ng simpatya, makakuha ka ng boto sa eleksyon. Kaya yun na nga, ang mga DDS, nababasa kong comments na hindi na namin bubutuhan yan si Senator Amy. May mga mangilang-ilang vloggers, in fairness, na pumuri sa ginawa ni Senator Amy yung Senate hearing. Isa na yan si Crisette Laureta Chu, Joey De Bebre, Tio Moreno, sino pa ba yung mga may mga pumuri. Credit to where credit is due, sabi ni Sas Sasot. Coming from Sas Sasot, talagang maraming naliwanagan daw. At sino ba yung nagsabi na si Sas pa rin, sabi niya, yung mga statements ng mga government officials during the hearing na hindi na nagkakatugma, pwede daw gamitin yun as evidence doon sa trial sa ICC. So kung ganun, edi may silbi. Ako, personally, nagpasalamat ako kay Senator Amy. Nalaman natin na wala palang red notice. Red diffusion lang. Tapos nalaman natin na yung kwento ni Secretary Remulla ay hindi pala binawi niya laban bawi. Sabi niya group effort noon na. Siya daw, Presidente, Secretary Gibo, Secretary Anyo. Mamaya nung nagsalita Secretary Anyo na wala akong kinalaman dyan. It pains me. Masakit para sa akin yung nangyari kay PRRD dahil matagal kaming nagsama. Hindi ako kasama sa anumang grand conspiracy para arestuhin, dalhin si PRRD sa ICC. Hindi yun kasama sa mandate ko as National Security Advisor. So, ayun, nagkabukingan sila. Ang ganda rin yung mga pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano. So, kawawa si General Torres sa paano sagutin. Kailangan pa niya ng call a friend. So, ito naman, Palasyo,
Nako, sumulat pala sa Senado, pati si Senator Amy, na they're invoking executive privilege. Ayaw nilang mabulgar ang detalye yung pagka-aresto ni PRRD. Lalo na yung yung eroplano. Anyway, nasabi na ni Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang nag-arrange Office of the President. Kailang ayaw pa rin nilang sino ang nagbayad. Kung Office of the President ang nag-arrange, tayo ang nagbayad. Yun ang masakit. Tayo ang nag-finance yung pagkidnap sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyway, nandyan na yan. So, kung anti-admin ba si Senator Amy Marcos, taong bayan na humusga. Kung nakatulong ba yung ginawa niyang Senate hearing, tayo na humusga. So, ang paghusga natin ay yan na natin ipapakita sa May 12. Malapit na po ang May 12. Sabi nga ng kaibigan ko, si Chris Torres. By the way, shout out sa aking mga researchers, Chris Torres and Eudora. Sabi ni Chris, excited na ako, sir. Boboto sa May 12. Ako rin, excited na ako. Yan ang tunay na people power, yung eleksyon. Kalimutan nyo na yung people power noon pa ng mga... Wala. Hindi na natin kailangan ng isang people power 1 and 2. Ito na lang, election. Diyan natin ipakita ang vote straight PDP laban. Diyan nila matitikman ang hagupit ng taong bayan. Kaya salamat sa inyong panonood mga kaibigan sa ating mga videos.